bago natin simulan ang ating rides ay magpapa-PMS na tayo ng ating tour. Ito na siya, all goods na. Dahil sa malayo ang ating rides ay kailangan natin lumabas ng maaga, so early as 1:45 AM. So nagpainit na tayo ng ating motor. So eto, bago tayo bumiyahe ay nag-almusal muna tayo dito sa McDo, Belfast. Early as 2 AM ay eto, mag-almusal tayo bago tayo lumarga dahil malayo-layo din ang ating babiyahin. So ayan. Andito tayo sa McDonald, Belfast Road. So, after mag-breakfast, ito ay nagpapuntang na rin tayo ng motor. Puntang ang gas natin. So, abot na to hanggang Bicol. So, ito, bumiyahe na tayo. Ang daan natin ay via service road. Yan, mag-aalamang tayo. Then, Laguna. So, ngayon, dito na tayo sa may service road, Bicutan. So, tuloy-tuloy na to, no? So, mas ginusto natin yung dumaan ng service road ng gato kaaga. Dahil mas maraming dumadaan dito compare kung magbabackdoor tayo o kung tayo sa may Baya Antipolo, Pagsanghan. Kung madaling araw siguro wala pang gaano dumadaan doon. At baka ay umangka sa atin doon na wakwak. So, tuloy-tuloy lang tayo sa may service doon, no? So, nadaanan natin ang Sukat. Yan. Tapos tatagusin na rin natin ang Alabang. Then, Muntinlupa. Sa service road, no, kapag ganito kaaga, ay napakaluwag. Dahil wala pang masyadong sasakyan. Pero kung mga 5 AM ka dito ay traffic na rito kasi marami nang lalabas ng mga pumapasok sa trabaho. So ngayon, ayan, dito na tayo sa may Alabang. So tatagos na tayo papuntang Muntinlupa. Siyempre, dadaanan natin dito yung San Pedro, Santa Rosa, Calamba, then tagos na tayo ng Turbina. Alright. Dito naman sa papuntang south ay hindi naman nila nire-require ang reflector vest, no? Pero nagsuot pa rin ako para sa visibility na kasakyan na kasunod ko. So after Turbina, dinaanan natin ang Santo Tomas, then Alaminos, at San Pablo. Eto, minto muna tayo sa may Argo ng Quezon. Siyempre, dinaanan natin ang Chaong, Sariaya, Candelaria, at Lucena. Ngayon, ayan, dito tayo sa may Pagbilao, Quezon. So, dito na rin tayo napunta ng pagsikat ng araw. Ngayon, ayan, dito na tayo sa may Antimonan Zigzag Road. O yan, umaga na nga, sikat na yung araw. So, syempre, may mga bahagi pa rin dito na lubak-lubak. So, syempre, dahan-dahan din tayo dito. Dito na talaga tayo inabot ng umaga sa biyahe. So, malayo-layo pa ang ating babiyahiin.
After ng zigzag road, no, ay dito na rin tayo dumaan sa may Gumaka bypass. Yan, matarik itong bypass na to ng Gumaka, pero less stress naman dito kasi halos konti lang naman ang dumadaan compare kung sa bayan tayo dadaan ng Gumaka. Lubak-lubak dun at masikip, maraming nadaan na malalaking sasakyan. So kahit na medyo malayo itong bypass ay dito na tayo dumaan at dire-diretso naman ang biyahe. Dito sa Gumaka bypass ay napakaganda ng tanawin dito. Kung first time mong dadaan, mamamangha ka talaga. Siyempre silot dito sa Gumaka ay Lopez, Salawag, and then dadaan tayo sa may Andaya Highway. Pagkatapos natin sa Andaya Highway ay siyempre susunod tayo ng Sipukot at kakanan na tayo ron. Dito na natin sa Sipukot na isipan malang alian. So dito na tayo ngayon sa Bicol. Dinaanan natin ng Naga, Albay. Ngayon ay andito tayo sa may Sorsogon Coastal Road. Time check, 1:00 na ng hapon. Sobrang init ng panahon, buti na lang at medyo mahangin dito. So eto, bumira na ulit tayo, papunta tayo ng Matnog sa ticketing area nila kasi tatawid tayo ng Samar. Pero hapon na, no, mukhang alanganin ng tumawid ng Samar at siguradong gabi ako makakadaan ng San Juanico Bridge. Ay siguro ay pagpabukas ko na lang ang pagbiyahe or pagtawid ng Samar. Andito na tayo sa may ticketing area ng Matnog na patawid ng Samar. So magtatanong mo tayo dito dahil first time natin tatawid. Yeah, wala na ako. Pwede ba kumuha na ng ticket ngayon pero bukas na tayo? Ayun no, basta sa nakuha kong impormasyon, wala palang reservation sa pagtawid ng dagat or pagsakay sa Roro papuntang Allen. So on the spot kailangan ay dun ka at pagkuha mo ng ticket. Based din sa nakuha kong impormasyon, so every 12 midnight ay nagre-reset sila ng number at nagsisimula ulit sa number 1, kaya wala talagang reservation. Papareserve sana ako para dire-diretso na ako bukas sa pagpunta sa Matnog Port. Ngayon naman ay dito na tayo sa may Santa Magdalena, Sorsogon. So katabi lang ito ng Matnog. So dito na muna tayo magpapalipas ng Magdamag. Ayan. So dito na rin yung baryo namin. So kung saan ako sinilang ay dito sa may San Sebastian, Barangay San Sebastian, Santa Magdalena, Sorsogon. So itong area ng Magdalena ay coastal area to, no? So tabing dagat, kaya napakarami magagandang beach dito sa area namin. So kung makikita mo yan sa gilid na yan ay puro beach resorts yan. So ito, malapit na ako sa amin, sa lugar namin. So Marites muna tayo dito at bukas na lang tayo lalarga at tatawid ng Allen, Samar. Dito sa San Sebastian, kung tawagan ng mga lokal ay Igo, dito matatagpuan ang Beata Sanctuary at Del Amor. So alright, andito na tayo, no? So nag-meet na tayo sa aking pinsan at dito na tayo magpapalipas ng Magdamag. So yung biyahe ko, no, ay umabot ng 12 hours simula Maynila hanggang dito sa San Sebastian, Santa Magdalena, Sorsogon. So yung gas consumption natin, no, nakadalawang 450 tayo ng gas.
So, equivalent to 900 pesos. Ito ay may layong 605 kilometers from North Caloocan hanggang dito. Yan, sulit ang biyahe. Ang sarap ng simoy ng hangin. So eto no, early as 3 AM ay lumabas na tayo dito sa amin at pupunta na tayo dun sa ticketing booth at register na tayo para tumawid ng dagat papuntang Samar. Para makatawid tayo ng Samar. Alright, so ayan, nakakuha tayo ng number. Ayan. So patawid na tayo ng Allen Samar. So ang kailangan mo lang naman ay ipakita yung iyong ORCR at ang iyong lisensya. Yan, goods na. Ibigyan ka na lang ng number. So, ito yung booth pagbaba mo ng galing ng Irusan, no? May nakalagay dito na stop kung tatawid ka ng Samar. So after natin makakuha ng number, no? So titirecho na tayo ron sa may booth sa mga sabayaran, no? Para makakuha na ng ticket natin, masakay ng papunta na Allen Samar. Tapos na tayo ron. So andito na tayo, no? So pagkakuha mo ng number, kailangan mo ibigay din sa registration, verification, best service. Yan. Tapos hintay mo tawagin pangalan mo kasi habang wala pang dumadating na barko ay hindi lang mapaprocess yung iyong ticket. Pagdating ng barko, tsaka tayo bibigyan ng ticket at magbabayad. Ngayon ay wala pang dumadating. Kinabahan na ako dito kasi nagkakatawagan na ng number. Nakalis na raw na alis ng barko ng Santa Clara. So, process na yung payment. Number 23, Estrada Florano Yomer. Alright, no? So ayun, no? Nakuha na natin yung ticket natin. So lahat binayaran ko ay 900 para sa motor. 65 sa barko, tapos pagdating sa LGU may mga bahil patas, yung sa Matnog Port meron pa rin mga fee. So 780 sa barko sama pati pasahero, plus yung port ng Matnog yung terminal fee. Sa may mga fee pa doon, umabot pa ng 120 lahat, kaya 900 pesos yung binayaran natin. So pwede na to, ina tayo sa loob ng Matnog Port. Nga pala, no, yung price ng pamasahe ay nakadepende sa laki ng motor. So, punta na tayo sa port. Pasok na tayo sa loob ng Matnog Port para magamit natin yung binayaran nating terminal fee. Dito traffic kasi nakabang pa yung mga papasok ng port at naglalabasan pa rin yung mga galing sa Allen Samar. Andiyan na ngayon barko, naglabasan na yung mga ano. So yung sasakyan ko ay ano yun, shipping line. Alam natin ko ano shipping line.
now leaving the island of Luzon. Ayan, wala nang lumalabas. So, lapit na tayo sa guard. Dahil first time natin tatawid, so medyo makulit tayo. Saan diretso sir? Dito? Ako. Yung magagay doon, wala? Yung magtuturo doon sa pupunta? Mag-assist naman doon. Okay, thank you. Dahil first time natin, syempre matanong tayo. Ayan, may guard ulit dito at i-check Hello, sir. ang ating ticket at sasabihin kung saan tayo Tapos pupunta. dito sira Coast Guard din sa may kanto sa opisina nila. Saan doon? Dito kanan sir. Ano matitira sa akin dyan? Ito na sir. Doon sa may... Yun Sa may likod ng bus? Oo. Ayun, so kailangan natin i-present yung ating ticket sa may Coast Guard at nilang natatakan. Matatak. Oo, tandaan tayo sa Coast Guard. Tatak daw sa Coast Guard. Siyempre, kailangan natin magtanong para sigurado tayo sa ating bawat galaw. Diretso ko sir. Diretso lang ako ron. Oo. Sa motor boss. Marcos. Anong barko po? Anong barko to? May ba dumating na barko? Santa Clara po. Santa Clara. Yes po. Santa Clara nga yan. Okay po. Sa Indre po kayo. Ano pa diretso? Tampay. So ayan, dahil wala pa daw yung barko ko, ay waiting muna tayo dito sa may gate. So wala pa rin yung barko, hintay tayo rito. So eto, inumaga na. So andyan naman na yung barko pero hindi pa sila nagpapasakay. So nililinis pa raw. Marami rin tayo rito nakasabay na mga motor. So Honda Click, nakausap ko kung magkano yung pamasahe niya. Ang sabi niya ay ang binayaran lang daw niya ay 700. So ayan, nakapwesto na yung motor natin sa barko. At akit na tayo sa taas. Ayan, ikit na tayo sa taas. At maghihintay na lang tayo ng pag-alis ng barko. Alright.
Kaya doon Dito ay nagbato tayo ng coins kaya lang malayo daw kaya hindi nila naabutan. Sayang. Itnip pa naman.